Kung gaano kapanghiyong kwarto, ganoon din kapanghiyong ugali. It's not the world that is toxic. It's the people like you who make it toxic. Kasalanan naman ng mundo, bakit sila galit sa'yo? Kahiya naman. Sana kung may pinagdadaanan ka, sana mas lumala pa. Ang mga comment na ito ay kadalasan nating makikita sa mga videos ng mga content creators na nagkakaroon ng downfall. Specifically, yung mga taong tinamaan ng Filipino cancel culture. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa mga taong ito pagkatapos nilang makancel? At patuloy pa rin ba kaya ang paggawa nila ng mga videos? Simulan natin ito kay Aliana Aguinaldo o mas kilala sa pangalan na Yana. Si Yana ay isang motovlogger na tinamaan ng Filipino cancel culture noong May of 2025 dahil sa mga kaganapang hindi nagustuhan ng mga taong nanonood sa kanya. Ito ay dahil habang nagmamotor si Yana sa isang malubak na daan, napagpasya niyang umovertake sa right side ng isang pickup driver. At dahil nga malapit itong babangga dahil sa kanyang ginawa, kahit na siya ang mali, napagpasya niyang ng driver ng pickup na ito. Tanggalan ng lisensya para di tularan ng iba. Sana kasi wag magyabang dahil famous. Kaya nagresulta na pag-mass report ng kanyang Facebook page at ang pagbatikos sa kanya ng milyon-milyong mga tao sa social media. At ang dahil nga sa pagbatikos na ito, she decided na maglabas ng isang apology video na ayon pa sa nakararami ay hindi daw sincere dahil habang ginagawa niya ang apology video na ito. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. Patuloy lamang ito sa pag-upload ng mga posts sa kanyang Facebook page na parang unbothered ito sa mga pangyayari na kung saan nagresulta ng mas lalong pagkagalit pa ng mga taong galit na dati sa kanya. Ngayon, deleted na ang kanyang Facebook page at gumawa na lamang ito ng bago na mayroong mahigit 2,000 followers. Sa TikTok naman ay tumigil na din siya sa pag-post ng mga videos at naka-turn off na ang mga comments, making her last post noong May 15, 2025, stating na mag-i-improve na daw siya quietly. Hindi lamang din mga social media accounts ni Yana ang hindi na active dahil pati na rin ang lisensya niya ay inactive na din dahil sa pagkasuspend nito ng 90 days. Kaya buti na lamang at umalis na kaagad si Yana sa social media, tulad kay Buknoy Glamour na inabutan pa ng ilang mga buwan bago niya iniwan ang kanyang YouTube channel. Si Andrew Luis Lapid o mas kilala sa pangalan na Buknoy Glamour ay isang YouTuber na tinamaan ng cancel culture dahil sa pagmamaliit nito sa isang tricycle driver kung saan ayon pa sa kanya. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! Hindi lamang din ito ang natatanging bagay na ginawa ni Buknoy na mas kinagalit pa ng maraming mga tao. Dahil matapos ang issue na ito, he decided na ipagpatuloy lamang ang kanyang simulan na toxicity, creating an alternate event na gagawa siya ng issue at gagawa ng apology video. Hanggang sa dumating ang araw na kung saan napagod na din ang kanyang mga audience sa palagi niyang paggawa ng issue at pag-sorry. Kaya nagresulta na paghakot niya ng hate sa bawat upload na kanyang pinapalabas. At dahil nga puro na lamang hate ang natatanggap niya sa bawat upload, he decided na umalis na sa mundo ng YouTube and uploaded a community post stating na, "These past few days have been rough for me. I received so many hate sa mga nagawa kong kamalian sa social media. That's why I decided to take a break from this toxic world. Thank you to YouTube for my silver play button at sa lahat ng sumusuporta sa akin. Mahal na mahal ko kayo. I'm Buknoy Glamour, now signing off." At base din sa comment section ng post na ito, makikita natin na sobrang saya nila dahil nabawasan na din ang mga toxic na mga content creators sa loob ng YouTube. Take a rest and never come back. Yes! Sana naman manahimik ka na. Enjoy mo yung play button mo, Buknoy. Dapat nga magpasalamat ka Nakuha mo yan kahit di mo deserve. Ngayon, patuloy pa rin namang gumagawa ng mga content si Buknoy Glamour. Pero hindi na ito nag-upload sa YouTube, kundi lumipat na ito sa TikTok at Facebook, either uploading thirst traps o kaya naman ay mag-promote ng iba't ibang mga produkto. Pero mabuti na lamang at mga produkto lamang ang pinopromote ni Buknoy Glamour, di tulad ng Tukomi Brothers na mga websites ang pinopromote.
Ang Tucomi Brothers ay sumikat dati dahil sa mga nakakaaliw nila ng mga pranks. Ngunit habang tumatagal ay parang nagbabago na ang mga pranks na pinapalabas nila at nakakaabala na ito sa maraming mga tao. Nagsimula ang lahat noong April 30, 2022 nang in-upload nila ang isang video titled Maghagis ng Itim na Bag na Nakapang Muslim, na kung saan sa may bandang 7 minutes ng video makikita natin ang paghagis ng bag at ang pagtakbo nila. Run. Matapos ang controversy na ito, Tucomi decided na gumawa ulit ng isa pang prank na makakaabala sa maraming mga tao. At noon lamang April 7, 2023, they uploaded a video titled Kid Prank, na kung saan habang bumibili o kaya naman naglalakad ang isa sa kanilang mga miyembro ay bigla na lamang silang lalabas sa kanilang sasakyan at dadamputin nila ito habang nakasuot ng mga ski mask. Kaya nagresulta na pagkakulong nila sa loob ng 24 oras. At kahit na naglabas ang Tucomi Brothers ng mga apology video dahil sa mga controversy na ito, base na lamang sa mga dislikes na natatanggap ng apology na ito, it's safe to say na nagsasawa na ang mga audience nila sa mga edgy pranks na kanilang ginagawa. Ngayon, patuloy pa rin sila sa paggawa ng mga content sa kanilang Facebook page. Pero hindi na ito tulad ng dati na maraming mga tao ang sumusubaybay. At paminsan-minsan ay nagpo-promote din ito ng mga websites at sumasali sa mga charity events. Sa YouTube naman ay hindi na din masyado active ang kanilang upload schedule, making their last upload noong February 9, 2025. And although naglabas ang Tucomi Brothers ng dalawang community post matapos ko i-upload ang video tungkol sa kanilang downfall, stating na natutulog yung mga dragon ginising nyo at nananahimik na kami. Tapos pag naghasik na naman kami, sasabihin ng gugulo. Pag tahimik naman, downfall, sige, pagbibigyan namin kayo ng isa pang malala. Makalipas ang ilang mga buwan, wala pa rin naman silang nilalabas na update kung ano yung malala na ilalabas nila. Hindi tulad kay Zildjian Parma na inilabas kaagad ang tunay nitong ugali sa harap ng milyon-milyong mga tao. Si Zildjian Parma ay dating miyembro ng isang sikat na YouTube group na ang tawag ay Team Payaman at tinamaan nito ng cancel culture na makita ng mga tao ang tunay at tinatago nitong ugali. Nagsimula ang lahat nung in-upload niya ang kanyang question and answer video na kung saan habang sinasagot niya ang tanong ng mga tao, bigla na lamang nilang nalaman kung bakit hindi na siya nagpapakita sa mga videos ni Kong TV. At yun ay dahil ayon pa sa kanya ay nagsiselos daw ito sa anak ni Lincoln Velasquez o mas kilala sa pangalan na Kong TV dahil mas binibigyan pa daw niya ito ng attention kaysa sa kanya. Nasanay kasi ako na yung attention noon, nung wala pa si Kidlat, nasanay ako na yung attention ni Daddy Kong ay nakatuon sa akin. Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo nang mababaw ako, pero siloso po talaga akong tao. Pasensya na kayo. Nang dahil sa video ito, Zildjian Parma became a joke sa paningin ng mga taong sumusubaybay sa kanya at pinagtatawanan lamang nila ito dahil sa pagselos niya sa totoong anak ni Kong TV. Kaya nagresulta ng kanyang biglaang paglaho at pagtigil sa social media. Not until dumating ang panahon noong August 8, 2024 na magkaroon na naman siya ng panibagong controversy dahil sa pag-aabang nito kanila Kong TV sa labas ng isang resort habang nagkakaroon sila ng family outing. Kaya nagresulta ng pagsermon sa kanya ng isang Team Payaman member na si Tita Chrissy habang live ito sa TikTok. Ang dating, martir ka, kawawa si Kulog. Kanina pa dyan sa labas. Hindi makita si Kong. Nakamuga na. Yung Kulog naging hamog. At dalawa pang magkasunod na controversy dahil sa pagbenta at pagsisinungaling nito kay Boss Toyo na quote ni Kong TV ang kanyang ibebenta pero iba pala ang may-ari at ang pagtraidor nito sa kanyang sponsor. Ngayon, tuluyan nang natapos ang karir ni Zildjian Parma sa social media at kakaunti na lamang ang mga tao na gustong tumulong sa kanya dahil sa pagbulgar ng totoong ugali nito na sinungaling, manggagamit at parang siya ang main character, isang ugali na makikita din natin sa ating susunod na content creator. Si Nico David ay isang content creator na tinamaan ng cancel culture dahil sa pag-deceive nito sa kanyang mga audience. Mula sa pagsisinungaling na hindi daw ito naninigarilyo. Hindi tayo magyoyosi. Kasi walang nagyoyosi sa amin. At Wala magnanakawan ng lighter dito. wala. Isang allegation na tumatanggap daw ito ng pera mula sa isang politician. Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Okay, so
Totoo naman yun. I did. Kaso nga lang, di ko pwedeng ibigay sa inyo yung detalye. At ang pagkagalit ni Nico David sa mga taong ginagawan siya ng mga debunking content. Ha? Ano? Bakit pag ikaw gaganyan, bakit pag ikaw gaganyan sa tao? Oh, ba't galit na galit ka? Ba't galit na galit ka? Pag ikaw hindi ka sasabihan, ba't ka gagalit? Pag maninita ka sa iba, gusto mo, okay? Pag ikaw sisitahin, ano? Galit na galit ha? ka. Galit ka? Hindi lamang din ito ang mga bagay na ginawa niya para makancel ng mga tao. Dahil kahit na walang ginagawa sa kanya ang ibang mga content creators, gaya kanila Paulul at Christian PH, he decided na gawan sila ng mga content habang minumura ang mga videos na kanilang ginagawa. Kahit na ang mga content lamang na ginagawa nila ay para lamang sa entertainment ng kanilang mga audience. Ngayon, Nico David lost nearly 32,000 subscribers nang dahil sa controversy na ito. At hanggang ngayon, patuloy pa rin itong gumagawa ng mga videos. Ngunit hindi na ito tulad ng dati na maraming mga tao sumusubaybay sa kanya.